Hi guys! I-reload ko nga lang pala uli itong video na ito kasi napansin ko napakarami palang mga boses, iba-iba patong-patong, nakakahiya sa inyo kaya nilinis ko muna para ang viewing experience ay maganda. So ito po ang public transport ng Korea. Yan nga pala yung limousine bus na sinakyan namin from the south of South Korea. So, napakaganda po niyan kung mai-experience mo. Mas mura yan kumpara sa mga KTX kung hindi ka lang rin naman nagmamadali at alam mo ang flight schedule mo kung anong oras. So, ang maganda, door to door, no? Talagang design na yung highway nila, na yung mga bus nila, ang mga turista, bababa sa mismong door ng airport. The accessibility. Manghang-mangha talaga ako sa mga bridges nila. Walang imposible. Kahit dagat, katian, body of waters, they can build bridges. So ito yun, nakikita natin. So from the south to the north of South Korea, accessible. Wala kang makikitang traffic, pero sa city meron. Ang road network kasi sa Korea ay made ng national highway na konektado sa mga major urban areas sa buong bansa. Bagamat may marami din po silang mga isla, pero magugulat kayo mga isla na yun connected sa isa't isa. At konektado din po sa mga provincial road, lalong-lalo na kung saan nakatira ang mga tao at sa mga lugar ng kanilang kabuhayan. Nakikita nyo yung mga bundok na yun, ano? Nandoon yung mga malalaking building, factories, etc. etc. Kahit hindi sila magsiksikan sa isang city, lahat ng lugar ay parang city. Naturally connected or mutually connected ang north to south. So, meron lang naman noong 2008, medyo matagal pa yung data ko pero ngayon improved na 104,236 kilometers na kung saan 78.5% ang paved o sementado by that time, decade ago. Pero ngayon, 2% na lang siguro. Bigyan natin ng chance na hindi sementado. At of that figure, 20,978, 4 lanes. Wow! Bagamat sa tingin ko, hindi sila gifted ng talagang mga patag na mga kalsada kasi bulubundukin ang mga lugar nila. Kaya talagang ginagawa nila ng paraan. Plus tunnels, etc. etc. Around 60,357 kilometers ang 2 lanes. Ganda ng bus, no? Yung limousine. Bilib ako dun sa driver. Hindi inaantok. Well-trained. At talagang para ka nasa eroplano. Bawat seat, may television, may internet din. Ayan, no? Mayroon pang reading light. Kaya enjoy na enjoy ako. Pero syempre, kabado, mag-isa lang. Medyo ilang months na rin itong video na ito, pero I just want to upload para makita natin what is public transportation all about in the advanced countries. Pero noon, mas maunlad ang bansa natin sa bansang ito. Pero medyo maganda yung formula nila, kalsada. Hindi lang kalsada. Ang kalsada, konektado sa isa't isa. That's the key. It should be connected to provincial, regional, at doon sa mga conditions. Talagang nakinabang po ang bansa. Nag-boom ang kanilang national economy because sa modern road na ininvest ng kanilang pamahalaan. So, walang imposible. Kaya ini-imagine ko kung itutuloy ng pamahalaang BBM ang pagkakaroon ng bridge from Batangas to Mindoro. Mindoro muna ang pinag-uusapan natin, but I want the whole nation na talagang connected sa isa't isa. So, hindi imposible ang growth at hindi tayo magsisiksikan sa Maynila. We have land, meron tayong tao, siguro accessibility ang kailangan. So, ito ang ginawa nila, balansyado at nag-improve ang living condition ng Korea. So, ito pong highway na ito ay tinatawag na Gyeonbu. Pasensya na. May mga terminologies na hindi ko talaga mabasa. Expressway. Talagang yung mga farmers, fishermen, nakinabang sa mga lugar na ito. Winter pa ito nung ako'y dumaan.
kita mo naman. Siguro kung tayo may winter, ako, ang dami sa ating tigok na. Sorry for the word. Pero ibig sabihin, hindi natin kakayanin yung lamig. Blessed pa rin tayo na, well, sun, yung konting rains, buhay tayo. Kahit nakasando lang, okay. Sa kanila, pag hindi makapal ang damit mo, nako, ramdam mo hanggang buto ang lamig. At talagang kailangan nilang kumain ng gulay. Pinanganak pa lang sila, hinahanap na nila ang kimchi. Kaya sa ganitong harsh weather, kailangan mag-exist sila. Kaya may mga greenhouses sila na kahit ganito ang condition, controlled ang temperature, etc., nakakaproduce sila ng gulay. Kasi talagang gulay is life. Meat, meron, pero ang gulay hindi po pwedeng mawala. O tignan mo yung artery connecting. Dapat sa ulado mo kung saan kaliliko o kakanan dahil mapupunta ka sa ibang region. Syempre, matagal na itong driver natin. Nagmamadali kami noon by that time kasi may mga announcement na baka magsara uli kasi may COVID na naispatan. Kaya yung bus na ito na lang yung bus na magta-travel mula sa Hadong na second home na natin sa Korea. Tignan mo, pati yung kuryente sa dagat na nila nilagay para hindi makipag-agawan ng space doon sa land na napaka-importante sa industries, no? So, talagang medyo in advance ko ang biyahe ko kahit na medyo ilang oras ang paghihintay ko sa airport. Ang maganda, makasakay ako on time at ma-enjoy ko ang view and sceneries dito po sa Korea. So, bagamat pwede ka namang sumakay ng KTX, mas mabilis yun. So, itong 4 hours, 5 hours travel ko, mga 1.5 hour lang doon. Pero, mabilis, hindi mo naman makikita yung kabuuan ng Korea katulad ng ganito. Bihira yung mga Filipinos na nakita ko sa lugar na pinuntahan ko. I was so blessed na narating ko yung hindi nararating ng common tourist because of friends. Now, countryside, mas marami akong natutunan sa pakikipagkaibigan at meron kaming time to drink tea and to share one's culture. Filipino culture and Korean culture. Marami din silang natututunan sa atin at marami din tayong natututunan sa kanila. So, ito po yun, at maya-maya halos nasa city na kami. Nakikita ko na yung mga buildings at yun na nga, dumating na kami sa airport. Minsan nakakatakot magbiyahe mag-isa pero pag ganito karaming information, tinuturo yung red na yun kung nandun ako at nagtatanong ako kung saan ba. Kita na rin natin yung Cebu Pacific pero kung minsan sabi ko, bakit ang Cebu Pacific nilalagay sa pinakadulo? Budgeted airline ba? Hindi. Siguro, ganun talaga. Pero kahit saan naman ang pwesto mo dyan, wala kang itulak kabigin sa ganda ng facilities. Sabihin ko sa inyo, ganda ng Korea Airport. No? Lumabas pa tayo dyan para ipakita yung labas ng departure area, yung mga limousine bus na coming from all over the place, at yung pagbaba, yung mga terminal, hindi ka maliligaw. So, ang tagal din, no? Hinintay natin bago tayo makabalik dahil sa COVID. Pero sa ngayon, open na. Wala nang mga vaccines na kailangan. Pero still, we should keep safe, wear our mask, and enjoy the travel. So guys, sinishare ko po ito para at least parang nakarating na rin kayo at makita po ninyo ang ganda ng mga lugar sa mga kapitbahay nating regions. Ciao, happy listening, happy viewing!